Okay, magandang araw po sa lahat. Welcome ulit dito sa ating channel, Yutang Tabunon PH. And ito na naman po tayo para sa bagong episode ng video reaction natin. Ah, so ito, ang tanong natin, ang Congress nagsasayang lang ba ng oras sa hearing nila? Okay? Kasi just recently, ah, nagbigay na sila ng tentative or partial report regarding dun sa hearing nila on good government and accountability patungkol dun sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? Tingnan natin kung ah, anong mga points na pinipresent nila at ano ang plano nila patungkol dun sa mga discoveries nila regarding dun sa mga information na nakuha nila sa hearing. Okay? So check natin. Ah, kung meron ba talaga malaman ba talaga yung information na nakuha nila or baka nagpapatunay lang na ito talagang mga congressman natin either nagtanga or nagtanga-tangahan lang ba. Okay? Sige, ito. Unti-unti lang, by part lang natin kasi nga itong press conference nila ay medyo mahaba, almost 30 minutes. So, slowly lang, by batch lang natin na i-cover yung mga important points na napag-usapan doon sa press conference after nung last hearing nila. Okay, so eto. Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan. Opo. Vic Semintak. Sir, Chairman Chua, clarification lang. Since the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability is not yet terminated, but you intend to release a partial report, especially on the investigation doon sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President. So, may we know kung kaya kayo nag-release ba ng partial summary report or summary report so that this report can be used by the House Committee on Justice regarding the impeachment case by the Vice President Sara Duterte? Well, actually, year-ender to eh. Parang summary eh. So, note isa, take note, hindi niya sinagot directly yung tanong. Okay, usually, kapag ang taong ganyan, or ang isang hindi direct ang sinasagot, iniisip pa niyan yung kung anong dapat niyang sagutin. Pina-process pa niyan. But it's okay lang naman kasi normal lang naman natin yan na ginagawa. Okay, lalo na dito sa Congress, kapag nagkakamali ka kasi, kay public servant ka, public figure ka, pag nagkakamali ka, eh delikado. Maraming taong nagko-comment or nagre-react. Tayo na nagre-react sa mga pinipresent nila na information. Pero okay lang 'yan, okay? Pero tingnan lang natin kung ano ang ideas or sagot niya tungkol do'n sa tanong. Ito muna yung summary kung what happened in the past 7 hearings, what transpired, at kung ano yung mga nakikita namin na violation. At kung ano yung mga laws na propose namin. Dahil, di ba, yun naman ang lagi nilang kino-question kung bakit this is in aid of legislation, asan yung mga batas. So, ito yung mga batas. Okay, so actually hindi nga niya sinagot, eh. Yung tanong kasi, patungkol doon sa kung ano bang purpose ng partial report. Ito ba'y gagamitin sa Committee on Justice patungkol doon sa final na impeachment case? Okay? So basically, hindi niya sinagot. Okay? So parang ito talaga mapagtanto natin na baka nga, no,
itong hearing na ginagawa ng Congress, ng Committee on Good Government and Accountability, parang nagsasayang lang ito ng oras. Kasi in the first place, nag-hearing sila para malaman nila kung meron ba talagang misuse doon sa funds ng Office of the Vice President at DepEd. And okay, unfortunately, yung recommendations nila are just simply um, ideas lamang regarding sa possible violations. Okay? Wala talaga silang pini-present na ito clear violation. Basically, walang proof or walang na-prove na yung Vice President si Sara Duterte na itong funds na ito ay ginamit sa maling paraan or ginamit sa sa ibang pinagagamitan, hindi doon sa dapat na pinagagamitan or itong funds na ito ay binulsa. So basically wala silang pinesent na ganyan, pinesent lang nila na possible violations, pero yun nga, it does not follow na ito possible violations ay conclusive na meron talagang violations. Possible violations lang pinipresent nila. Okay, yun yung issue doon. At ito nga, tinanong kung itong information na pinipresent ninyo ay pwede bang gamitin sa Committee on Justice patungkol doon sa impeachment case, hindi niya sinagot. Kasi ito, ang idea, baka walang silbi yung information na nakuha nila regarding doon sa confidential funds ni Sara Duterte na pwedeng gamitin doon sa Committee on Justice. Sila mismo, hindi nila alam kung yung information or yung summary or report nila ay substantial information na yun na pwedeng gamitin ng Committee on Justice. Okay? Kasi alam, kung meron talagang laman yan, kung substantial talagang information na nakuha ninyo, kung meron talaga kayong proof na itong si Vice President Sara Duterte ay nag-misuse ng funds, especially dun sa confidential funds. Hindi sana confident kayo na ito ibibigay namin sa Committee on Justice para hindi na sila maghihiring. Para diretso na yung impeachment case at map, mapag ah, desisyonan na ng Committee on Justice na yung grounds ng impeachment case na final ay valid talaga. At ito ay pwedeng i-proceed na sa Senado. Okay? So itong committee na ito, Committee on Good Government and Accountability, sila mismo parang doubtful sila. Hindi nga doubtful sila na kung magagamit ba itong information o report nila doon sa Committee on Justice. Okay? Kaya nga hindi niya sinagot. Diba makita mo, 7 hearings. Minsan nga umaabot ng madaling araw. And yet ito ang output nila. Sila mismo, hindi sila sigurado kung ang output nila magagamit doon sa impeachment case. Nagsasayang lang ito sila ng oras. Oh, yung impeachment case, hindi man sila yung magtatakil nito, hindi yung Committee on Good Government, ibang committee naman, yung Committee on Justice. So basically, yung Committee on Justice, magkakaroon din ng hearing patungkol doon sa impeachment case. Okay? So magsasayang na naman ng oras. Instead, na kung valid talaga or kung substantial talaga yung information nila na nakuha ng Committee on Good Government, hindi na sana maghihiring yung Committee on Justice at magre-rely na lang doon sa information na nakuha ng Good Government Committee. Yan nga.
yung information ito, nagsasayang lang ng oras, nagsasayang lang ng resources, nagsasayang lang ng pera itong Committee on Good Government na wala naman talagang nakuhang information, valuable information patungkol doon sa sinasabi nilang alleged misuse of funds ng Vice President. Okay? So last hearing nila, nagbigay sila ng report. Oh, nag-present sila, ito posibleng plunder. Ito posibleng bribery. Ito posibleng possible cases. Di ba? Possible cases. If confident sila na may kaso or pwedeng makasuhan, then they should present ito, ang case nito, ganito. Itong violation na ito, ang case nito ay plunder. Itong violation na ito, ang case nito ay bribery. So kung sino man ang gustong mag-file ng kaso, then mag-file kayo. Mag-file kayo sa ombudsman. Okay? So ay ganyan. At last time, uh, maybe isa sa mga episodes natin dito, ika-cover natin yun one by one para magkaroon ng mga taong ibang ang mga tao ng ibang perspective kasi one-sided nga yung presentation. Yung pinipresent nila is yun lang yung mga violation, mga possible violations at immediately kino-connect nila doon sa possible cases. Kung concrete yung evidence nila at sila mismo confident doon sa nakuha nilang information na ito, higher chance of conviction ito, si Vice President, di sana sila mismo confident na isasubmit yung report doon sa taong or sa committee nila na responsible kagaya ng Committee on Justice. Kasi nga, yung Committee on Justice, yung magre-receive na or magpa-process, magta-tackle ng impeachment case. So nga, ito, hindi niya sinagot kasi hindi niya alam kung magagamit ba yung report nila doon sa Committee on Justice or hindi. Diba? Oh. Iniba na lang ni Chua yung sagot niya at topic niya patungkol na lang doon sa possible laws na gagawin nila or i-amend nila doon sa existing laws. O, pakinggan natin. Ito, may ibang katangahan din ito eh. I don't know kung, ito abogado naman to si Chua eh. I don't know kung nagtanga-tangahan lang ba to or tanga ba talaga ito kasi alam ko matalino ito eh. Abogado ito eh. Ah, pero I don't know bakit ganito yung takbo ng pag-iisip ni Chua eh. Or baka influence talaga ng buong committee yan at siya as chairman parang hindi siya nangunguna doon sa decision making. Baka buong committee talaga. Kaya nga nadadamay lang siya. Oh, kahit ano pa man yan, as part of the committee and being the chairman of the Committee on Good Government and Accountability, edi ikaw yung representante. Yan, kung anong decision making dyan, kahit magmukha kayong tanga dyan sa desisyon ninyo, edi panindigan mo yan. Kaya nga, sabi natin, ano ba talaga sa show? Oh, kinggan natin. Patuloy natin. Na nakikita namin. And in fact, kanina, meron na naman kaming nakita na naman na Take note ha, meron sila nakita na pwedeng gawa nila ng law or legislation or amendment nila. additional. I-amend nila. Like for example, yun dun sa yung hindi, yun tingnan dun sa nyo. ano, yun sa pag Itong part na to, tingnan nyo. Okay? Parang, sige, patuloy ng muna natin. pagselyo, di ba kino-question kasi nila na baka mamaya gumagamit daw ng mga pseudonym dahil confidential nga daw po yan. So nakita namin na dapat ilagay na rin para mas clear doon sa mismong Joint Circular 2015. Magiging part din ng recommendation namin yan na kailangan it should bear the true identity or name. O, di ba? Diyan lang muna.
Okay? Stop lang muna tayo diyan. Process muna natin ito, then we'll have another video for another part ng or ng last hearing. Tingnan mo, 'di ba? Kahit sinong tao, okay, kahit sinong tao, kahit ordinaryong tao, kahit hindi abogado, alam kung anong meaning ng confidential at ano ang purpose ng confidentiality. Okay? Kasi ito 'yan. As explained by Ping Lacson before, na kapag under confidential intelligence funds, 'pag nag-liquidate ka ng information diyan, naka-sealed envelope 'yan. At doon lang sa, ang in charge lang talaga mag-open 'yan, mag-process niyan, mag-audit niyan. Okay? Kasi meron silang specific na department diyan for confidential and intelligence funds. Pero ito nga, ang gusto ni Chua at ng ibang congressman under good government and accountability, gusto nila kasi ang ginagamit niyan is explained by even by Marcoleta and Ping Lacson. Code names lang nilalagay niyan. Oh, bakit code names? Ito, pinoprotektahan yung mga taong, yung mga in charge, yung mga field personnel na nandoon sa area ng mga kalaban. Kasi nga, gumagather, kumukuha sila ng information, okay, regarding doon sa kalaban para magamit ng gobyerno at makapag-take advantage doon. Okay? Pero ito, problema, ordinaryong tao, alam yan na confidential at hindi yan nire-require na mag-submit ng true identity. Ito ang problema ngayon. Ang mga lawmakers natin, ang gusto nila ngayon is maglagay ng pseudonym, maglagay ng code name, pero i-attach pa din yung true identity. O, ano, bakit pa maglalagay na code name, eh meron naman yung true identity. O, di ba? Anong tawag niyo diyan? Eh di tanga. Yun nga tanong ko, tanga ba talaga 'to si Chua or nagtanga-tangahan lang ba ito? Eh, bakit ka pa maglalagay ng code name, meron namang true identity, 'di ba? Oh, naglagay ka nga ng code name kasi nga hindi puwede malaman yung true identity ng tao na yun o ng mga tao na yun. Kasi nga risk yung buhay nila. Nandun sila sa field, nandun sila sa area ng kalaban. Na kahit kung mag-leak man yan in any way, hindi natin alam kasi nga nandun yung true identity nila. Eh sinong di mapapatay itong mga tao na 'to. Wala ng intelligence information or source ang gobyerno. Ano ba talaga 'to si Chua? Anong distrito ba 'to? Maynila yata 'to si Chua. Hoy, kayong mga taga Maynila diyan. Gusto niyo ba ito bang gusto niyong representante ninyo? Parang ordinaryong tao tatanungin mo, eh. Kahit ordinaryong tao ang tatanungin mo, alam kung anong purpose ng code names na 'yan. Kaya bakit ka pa maglalagay ng true identity or ng code names, eh, gusto mo namang ipalagay yung true identity. So, anong resulta nito? Eh, di mawawalan tayo ng mga field intelligence officer kasi lahat matatakot. Oh, may mga personal na buhay rin 'yan, may mga pamilya. Kung ako, intelligence officer ko, nandun ako sa halimbawa, nandun ako sa naging asset ako, um, halimbawa police asset ako. Halimbawa nagbebenta, nandun ako sa mga drug lords. Part ako ng mga nagbebenta ng mga drugs, okey? Eh, 'pag ni-require ako ng handler ko na mag-submit ng true identity ko,
para doon sa COA, eh, hindi na ako maging field agent. Kasi delikado yung buhay ko. Ito, yung mga congressman na nakaupo lang dyan, hindi ginagamit yung utak. Okay? Yan yung problema ngayon. Kasi sila diyang mga nakaupo, nagtangat-tangahan. Hindi natin alam kung tanga ba talaga o nagtatangahan para lang ma-serve yung purpose ng mga amo nila. Okay? Basic naman yan. Kahit saan mo tanungin, kahit anong field, kahit hindi diyan sa national security, kahit yun nga sabi ko last time eh, kahit sa mga pari eh. Yung mga pari nga hindi talaga gumagamit ng code names. O even a single identity, hindi nga nagbi-mention kung babae ba or lalaki, kung nagbibigay sila ng example. Okay? Hindi nga gumagamit ng code names. Yung iba, halimbawa na, yung sa mga estudyante, o lahat naman tayo naging estudyante, nag-conduct tayo ng research. O, gumagamit nga tayo ng code names eh. At yung pag-submit natin ng final report natin, hindi nga pinasubmit yung actual identity. Okay? Ngayon nga, meron tayong law na Data Privacy Act. Yung mga news reports, mga news agency ngayon, hindi nga nila pwede i-post yung name at saka yung pictures. Yung mga nahuling mga suspect, mga drug suspect or kahit na anong suspect dyan. Hindi nga nila pwedeng interviewin live on TV. Kasi nga may Data Privacy Act. Itong congressman na ito, itong committee na ito, Committee on Good Government, sobrang tanga naman. It's code name eh. Decide na lang sana kayo na hindi na code name, actual identity na yung ilalagay. Oo. Hindi na code name, actual identity na. Tingnan natin kung meron ba kayong makukuhang information, valuable information galing sa mga field agents na yan. Pag actual identity na. Diba? Ito, hindi ginagamit yung minsan yung utak nito eh. Oh. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Okay. So, evaluate niyo kung anong opinion niyo dito sa proposal ni Chua or sa Committee on Good Government. Then, comment niyo dyan. Comment niyo para maiparating natin dun sa mga taong sumusubaybay sa atin. At dito lang muna tayo at hihimayin pa natin yung iba sa next video natin. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.